Samantala, muling binigyang diin ng Government Peace Panel ang benepisyong hatid ng Bangsamoro Basic Law sa ating mga kababayan, partikular na sa Mindanao. Ayon kay GPH Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer, sa pamagitan ng BBL, mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan doon na mamuhay ng mapayapa at mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Ang report mula kay Dina Pagibitan. Sa patuloy na argumento at debate sa isyu ng dapat nga ba o hindi dapat na maisabatas ang Bangsamoro Basic Law o BBL na magtatatag ng mas malaya o full autonomy na institusyon ng Bangsamoro sa Mindanao, kabi-kabila ang mga grupong nagpapahayag ng pagsuporta sa pagsasabatas ng BBL. Sa paniniwalang dito tunay ng matatamasa ang kapayapaan sa Mindanao. Ayon kay Peace Panel Chairman Professor Miriam Ferrer, layo ng BBL na mabigyan ng social, political at cultural justice ang mga Moro na silang itinuturing na pinakamahirap na probinsya at mamamayan sa bansa. Papalit ito sa kasalukuyang Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Sa ilalim din ng BBL, dapat umanong manaig ang global community o ang paggalang sa relihiyon ng hindi gumagamit ng dahas. May options. May options kayo kung saan niya idudulog yung problema niyo, pero yung Sharia courts ay para sa Muslim lang. Hindi yan pwede doon sa mga iba na hindi Muslim. Hindi naman umano papayagan ang hindi makataong pagpaparusa sa mga nagkasala sa batas sa ilalim ng BBL. Pinagbabawal po ng ating konstitusyon yung tinatawag na cruel and humane forms of punishment. So sa ating pag-comply sa universal standards of human rights, hindi po pwede na yung issue ng ganong klaseng punishment. Ang may mali doon in society. So why should we fault somebody who steals because he is poor? It is a society which should answer for that kind of penalty. Tinitingnan din dito ang posibleng pagpasok ng mga mamumuhunan sa Mindanao sakaling maisabatas ang panukala. Gayunman, hindi raw ito magiging madali dahil maaaring isaalang-alang pa rin ng mga investor ang kanilang seguridad at human resources sa pag-i-invest sa lugar. Dadaan naman daw sa mahabang proseso ang sakali namang pagbibigay ng immunity at pardon sa mga Moro na nasangkot sa mga krimen gaya ng Maguindanao Massacre, Zamboanga Siege at iba pa. Dadaan pa rin sa proseso, the presidential yung pardon that needs to be done. Sa Abril, asa isip pagpapatuloy ng Ad Hoc Committee on the Bangsamoro ang pagdinig nito sa panukalang batas kahit nakabakasyon ang Kamara. Ito ay upang matiyak na masusunod nito ang itinakdang panahon upang mapagbotohan ito sa committee level sa Abril 8 at maiakyat sa plenaryo sa muling pagbubukas ng sesyon sa Mayo 4. Sa Abril 13 naman ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang batas. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.